konting history muna tayo sa my hometown dito sa Molinay, Quezon. Yung nakikita ninyong magandang bahay sa harapan ng camera ko, meron yung history noong 2005 na mga araw pa na elementary ako. Meron sabi nilang nagpaparamdam daw sa bahay na yan. May mga sounds na nakikinig na wala naman tao sa loob. Dati noong 2005 pa yan, made of wood pa yung bahay. 2 palapag din siya, puro bintana yun sa taas. Sa baba, 2 bintana, 1 pinto. Sa kabila is mostly basement na. Tapos sa gilid is puro madamo. May balon pa dun sa likod niyan. Ang history niyan kasi maraming nagsasabi na may nagpapakita, may nagpaparamdam dun sa bahay na yan. Ang nagsabi niya sa akin ay isa kong kamag-anak. Pag tumatambay siya sa bahay na niya, nakatapat ng bahay nila, yung bahay na yan, hindi agad siya dumadiretso o tumitingin dun sa bahay na yan. Kasi nga, mayroon daw lagi siyang nakikitang sumisilip na babae na nakaputi dun sa pinakalas na bintana sa pinakadulo ng bahay na yon. Hindi kami naniniwala kasi nga hindi naman kami nakakakita. Pero baka nga bukas ang third eye nung kamag-anak ko. Paano siya nasabing hold house? Kasi nga pagdarating ng hating gabi, wala siyang kailaw-ilaw talaga. Totally dark yung bahay. Walang ilaw kahit taas, baba, wala. Ang nagpo-provide lang ng ilaw sa kanya ay yung pinaka-poste ng bahay. 1 pirasong ilaw lang yung nagpo-provide. Hindi niya masakop ang buong bahay, kundi isa lang. Kundi parang nasa labas pa ng kalsada yung ilaw na yun. Kaya pag titingnan mo siya, sobrang dark ng bahay. Sobrang luma at sobrang creepy. Kasi sa sobrang luma na ng bahay. Yung may-ari niya kasi wala diyan. Nasa abroad. Kaya walang tumitira. Meron tumira diyan, I think kamag-anak nila or hindi ko sure. Tumira sa pinaka-down floor ng bahay. Naging kaibigan ko din yun. Ang sabi niya sa akin, every night daw nakakaramdam sila ng mga sounds nang galing sa taas. Sabi nila bakit may mga sounds kami nakikinig na wala naman tao dun sa taas. Kaya sabi ko, ako matatakot pa rin ako nun. Hindi ako makakatulog nun. Sorry sa mga sounds na nakikinig nyo sa mga area ko. Nasa taas kasi ako ng bahay namin. Yan yung history ng bahay na yan. Ngayon back to 2024 tayo. Maganda na yung bahay na ngayon is made of stone na yung bahay. Kulay light gray na yung kulay. Yung bahay niya is maliwanag na, marami ng ilaw, meron na rin nakatira. Sorry talaga sa mga sounds na nakikinig nyo. Yan yung history. Ikaw ba? Titira ka pa ba sa bahay na yan kung babalik tayo ng 2005? Kaya mong tumira doon sa taas na ikaw lang. Like, share, subscribe. Yan lang yung pinaka-short story ng bahay na pinakamagandang sa Barangay 4.